Madalas natin isipin na ang salitang kabanalan ay para lamang sa mga pari, mga madre, o kaya mga santo na nakaukit sa mga estatwa. Akala natin, ang pagiging banal ay nangangailangan ng pag-akyat sa bundok o pagdarasal ng buong magdamag na walang pati. Ngunit, ang kabanalan ko sa madaling salita ay ang pagpili sa bawat sandali ng kabutihan. Ang pagiging banal ay ang pagpili sa Diyos sa bawat sandali. Bakit po tayo tinatawag na maging banal? Dahil tayo ay nilikha para higit sa lahat, higit sa mundong ito, para sa makapiling ang Diyos. Ang ating pagkatao ay may gutom na hindi tayo busugin ng mundong ito. Ito ay dahil ng ating buhay, ang tunay nating tahanan ay hindi sa mundong ito, ang kabanalan o ang passport natin upang makabalik doon sa tunay nating tahanan, kapiling ng Diyos. Ano daw po ang kaibahan ng taong naniniwala sa buhay na walang hanggan, sa taong naniniwala na ang lahat ay natatapos sa buhay? Una, magkaibang perspektibo. Ang taong nakatingin sa langit ay hindi madaling matangay ng mga problema sa mundong ito. Alam niya na ang paghihirap ay manandalian lamang kumpara doon sa kaligayahan na naghihintay sa kanilang buhay. Mayroong integridad. Kapag alam mo may buhay pagkatapos dito, nagiging maingat ka sa iyong mga lihim na gawa. Kundi, nagiging banal ka hindi dahil may nakakakita, kundi dahil alam mo ang Diyos ang iyong huling hantungan. Maganda po yun. Hindi dahil walang nakakakita, kung ayaw mo nang gagawin ang lahat ng gusto mo, pakatandaan natin, merong Diyos na naghihintay, merong Diyos na nakakakita ng lahat. At pangatlo, may pag-asa. Ang kabanalan ay hindi pagkakait ng saya sa sarili. Ito po ay pagpapaliban ng panandaliang kalim para sa walang hanggang kagalahan o kasiyahan. Mga minamahal ko mga kapatid, ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang nagsisimula kapag tayo ay namatay. Nagsisimula ngayon ang buhay na walang hanggan. Sa tuwing tayo ay nagpapatawa, sa tuwing tayo ay nagpapakumbaba, at sa tuwing tayo pinipili natin gawin ang tama kahit mahirap. Dinadala natin dito pa man sa mundo ang langit. Ang kabanalan ay pagsasanay ng ating kaluluwa para sa pakikiharap natin sa Diyos. Hindi mo kailangan gumawa ng mga milagro para maging banal. Sinasabi ko ni St. Therese of the Child Jesus, ang paggawa ng mga maliliit na bagay ng may pag-ibig. Ano pong ibig sabihin? Maging banal sa tahanan, sa paghuhugas ng pinggan na walang reklamo, pagiging banal na yun. Sa pangunawa mo sa iyong kapatid, pagiging banal na yun. Pangunawa sa mga magulang kapag pagod sila, pagiging banal yun. Pagiging banal kapag nasa trabaho, kapag nagiging tapat ka, hindi ka namumuhay. Pagiging banal ka, kapag pumapasok at lumalabas ka sa oras. Maging banal sa pananalita, sa pagpiling magbigay ng papuri sa halip na chismis sa iba. Pagiging banal ang pagtitikom ng bibig kaysa gumawa ng istorya ng ibang tao. Tandaan po natin mga minamahal ng mga kapatid, ang buhay natin ay parang isang maikling bakasyon sa isang isla. Huwag tayo masyadong mapanatag sa maliit na islang ito. Ihanda natin ang ating sarili sa pagbabalik sa tunay na tahanan. Ang pagiging banal ay ang pagsasabi sa Diyos, Panginoon, iyong iyon. Amen. Yan po ang picture nung naordinahan pong deacon ng ating minamahal na obispo noong April 8, 2020.
Maraming luha ang dumaloy sa akin bago ko maordinahan. Bago na lang po ang maordinahan, ay dumating ng problema. Our good bishop, handang makinig. Pinakinggan, pinuksan ang kanyang puso, kaya hindi man ako karapat-dapat. Ako po'y binigyan ng biyaya sa buhay ng ordinasyon sa pagkadiakon. Habang pinagnilayan ko po yung picture na yan, isang kanta ang naramdaman ko ano po. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan, tiwala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig wala ako pakialam, basta mahal kita kailan pa man. Huwag kang mag-isip ng ano pa man, mga maliwanag ko'y di na kailangan. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Mahal kita, pagkamahal kita, inisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. Yan po nararamdaman ko na sinasabi ng Diyos sa pagkakapawian ng aming ordinasyon. Alam ng mga araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayo humihindi. Di naman ating mga tampuhan, away pati natin di na namamalayan. Eto tayo, ngunit sa huli, palagi, babalik pa rin sa yakap mo, hanggang sa huli, palagi, pipiliin kong maging sa'yo, ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo ako palagi. Magandang gabi po sa inyo. Thank you po, Father Sar, sa iyong malaman na recollection. Ayun po, ngayon po, bago po tayo po, gusto po tawagin si Father Leo para i-present yung one thing. Alam ko, marami na po na si Father sa akin, pero siyempre, bigyan natin siya ng recognition. Kasi first time din yan, pag-recollection din. Sige po, ito po yung in behalf of Heart of Jesus and Mary, Paris, this certificate admission of gratitude is certified by formal presentation of Reverend Father Christian Sar Mansala in heartfelt recognition of his spiritual leadership and insightful guidance as a Lenten recollection speaker. We extend our deepest gratitude for his dedication and fostering faith, reflection, and renewal within our community. These words have served us an inspiration, help us to journey closer to our spiritual goal. Even the day, 28th of February 2017, you're through, 2027, 26, sorry. Given by our son and of course Father Leo.
maikli, pero napakalaman, no? Siyempre, Papasawalan ng God. Atin pong bigyan ng parangal ang ating Panginoon. Panginoong Maria, puno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, pagkasalan ko, aming mamamatay. Amen. Sumainyo, Panginoon, magpagpalain kayo ng kapangyarihan ng Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga ganito sa lahat.